In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. How do you unburden yourself? Ora et labora. This is an expression of Benedictine spirituality. Usually, mga madre dito sa Saint Scholastica at sa Holy Family, isa yan sa kanilang mga maxim. Ora, panalangin. Labora, you work. Ora is represented by Martha in this gospel. Ora, listening, sitting by the feet of Jesus, while Martha was working, busy at the kitchen. Which is better? Jesus said, Mary chose the better part. But Jesus is not saying working is bad. But for you to work without praying will be exhausting you and burdening you, just like Martha experienced. Labora, in a beautiful way, is active, doing things necessary. It's active involvement, working and doing something positive. That's why Martha's giving and feeding, it's active service. Martha is necessary in our life. Somebody should be working. For myself, I work for the social action for 14 years. It is integral to our church ng mga bawat simbahan, bawat parokya, bawat komunidad. Hindi lang nagdarasal, dapat may ginagawa para sa iba. Working and feeding, serving as what we are doing. Kahit simpleng parokya lang tayo, meron tayong naitutulong sana sa mga nangangailangan. Pag may dumating na bigas, may dumating na supply ng pagkain, whatever form, we distribute them and eagerly help others as integral to our faith. Labora. In 2 Thessalonians 3 verse 10 says, even when we were with you, we gave you this rule, that no one who is unwilling to work should not eat. Yung hindi daw nagtatrabaho, dapat hindi kakain. We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy, but they are only acting like busybodies. Sabi ni Paul, medyo stricto siya dito. May bagong batas ako, sabi niya. Yung hindi nagtatrabaho, walang papa. Hindi pwedeng kumain. Kasi kahit panahon pa nila, meron palang pabigat. Pabigat sa mga taong masipag. Even James would affirm that you could not only have faith and that's it. Hindi pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos. You should do something. From James chapter 2, 18, he said, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith the faith that underlies my deeds. May mga taong nagsasalita, pakita mo ang iyong pananampalataya, papakita ko ang aking ginagawa. Pero sasabihin ko sa iyo, papakita ko ang aking ginagawa at ang pananampalataya na pinakapundasyon ng aking mga ginagawa. For faith without works is dead, according to St. James. Kung meron kang pananampalataya, wala ka namang ginagawa para sa iba, ang pananampalataya mong yan ay patay. At pwedeng may ginagawa ka, pero wala sa kalooban mo. Maganda yung ginagawa mo, nagsiserve ka sa simbahan, tumutulong kayo sa mga nangangailangan, masipag ka sa ating pananampalataya, pero mabigat sa iyong kalooban. Like Martha, she's burdened. Siguro sanay na si Martha sa trabaho ng kusina. Siguro sanay na siya. Pero mabigat sa kanya. Bakit? It is possible that Martha was burdened and anxious because her heart is not in what she's doing. Siguro, inisip ko lang, baka gusto rin ni Martha to sit down by the feet of Jesus. Pero hindi niya magawa.
Kaya nga mabigat ang ginagawa niya sa kusina dahil wala doon ang loob niya, wala doon yung puso niya. Kaya nga sabi ni Jesus, "Come to me all you are weary and burdened. I will make it light. For my yoke is easy and my burden light." Bakit niya sinasabi yon? When Jesus carried the cross, it must be very heavy, but He embraced it with a whole heart, with love for us and His love for His Father. He was able to carry the cross. Nagiging magaan. Hindi dahil magaan lamang, sabi nga niya, wala sa dinadala, nasa nagdadala. It's not the burden of what you carry, but it's how you carry it with your heart. Kung minsan makakita ka ng mga tao, ang dami-daming ginagawa, ang bigat-bigat ng trabaho, pero makita mo, nakasmile, ang saya, magaan ang kalooban. Pero meron kang taong makita, wala naman masyadong ginagawa, naka-aircon pa. Tapos, bullshit. Ko-complain. Nako-compare. I think the burden of work is not on the weight. It's in the disposition of the heart. I think Martha, the burden is not that heavy, but because it's her heart is not into what she's doing. Ora, listening, understanding, learning by the feet of Jesus. It is praying, thinking, and listening. Kailangan natin ito. Kahit nagtatrabaho kayo, pakapangadiyo. Pray fervently. Kahit masipag kayo, pakaisipan nyo. Ngayon, hindi pinakamasipag lamang o pinakapagod. Dapat pinag-iisipan ang ginagawa natin. Discern and think it over to make it easier, more efficient, and more effective. Pwede kasing gawa ka ng gawa, hindi mo na minisip ang ginagawa mo, it is not improving. Sabi nga, may expression, repetition makes perfect. I don't believe that. If you're repeating something wrong, you just repeat something wrong and it does not become better. Repetition with discernment. Repetition, and you think about what you're doing to become better, then it may lead to perfection maybe. As you work, learn to listen at the same time. Pakiramdam, you listen to one another as you work together. In Mark chapter 1:35 says, "Before daybreak, Jesus next morning got up and went out in an isolated place to pray." Madalas po ito sa buhay ni Jesus. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami niyang napapakain na tao, ang dami niyang nahihilom na may sakit, ang dami niyang napapatawaran na may kasalanan, ang daming problema na lalagyan niya solusyon kasi nagdarasal siya. May oras siyang umupo, makinig sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po, ang ating ebanghelyo ngayon, it's not a choice. What puts them together is what they call et. Ora et labora. It's not ora Yuel labora. It's not ora contra labora. Yung uel is or. Hindi ka lang pipili, magtatrabaho ba ako o magdarasal? O magtatrabaho kontra sa nagdadasal? Hindi. Tinuturo sa atin ng ating pananampalataya is ora et labora. It is not or. It's not a choice between the two. It's not contra. It's not versus against one another. It is a flowing life that works together. Di ba, the birds would always have two wings? Hindi naman pwedeng makalipad ang ibon kung isa lang ang pakpak. You have to fly with prayer and with action. With this, sabi nga, action without contemplation is activism. Prayer without action is pietism or escapism.
Prayer and spirituality must lead towards concrete service. Kung puro ka lang aksyon ng aksyon, wala ka namang pagdarasal, magiging aktivista ka lang. Pero kung puro dasal ka naman, nasa simbahan, wala ka namang ginagawa sa iba, parang meron ka lang iniiwasan na responsibilidad sa katotohanan. Jesus acted, healed the sick, fed the hungry, gave hope to the sinners. All these were powered and guided and inspired by His prayers. A time to listen to the Word of God, and in prayer by the foot of Jesus to sit down and listen. They can go to work and realize their responsibility as it is all necessary in our life. Pwede rin naman, your prayer can be a burden. Alam nyo, nung nasa seminaryo kami, 10 taon kami doon, meron kaming morning prayer, meron kaming mid-morning prayer, meron kaming noontime prayer, meron kaming mid-afternoon prayer, meron kaming Lord's, yung evening prayer, meron pa kaming night prayer bago matulog. Ang daming prayer na eh. Kaya kung minsan, nagdarasal ka, pero yung isip mo, nasa basketball, sino kayang lamang? Pwedeng nagdarasal ka, ang isip mo nasa assignment. Kasi gagawin ko yung assignment ko bukas. Pwedeng nagdarasal ka, pero ang kalooban mo lumilipad sa labas. Then, your prayer, sitting down by the feet of Jesus, can also be a burden for you. Parang nagiging obligasyon lang, and you become anxious also unless you integrate yourself into what you do. Integration, intersection, contemplation, conjunction. These are words that put us together towards integrity. Minsan po merong mag-ama. Yung tatay, mayaman na. Yung anak, bagong graduate, masters in business management. Kung minsan kasi, pag nagtatrabaho tayo, kailangan natin magpahinga. Yun ang prinsipyo ng tatay. Kahit malaking negosyo niya, sinisigurado niya yung linggo o may day off 1 week yung kanyang nagtatrabaho. At sila bilang pamilya, pag Sunday, nagsisimba sila. Pagkatapos mag-outing ng lunch, picnic, family day. Itong anak niya, negosyanteng dating. Parang masyado siyang desididong siyang magmamana ng negosyo. One Sunday, pagkatapos pa lang nilang nagsimba, nagpunta sila sa isang magandang lugar. Sa isang island, parang sa lakeshore, yung sasakay ka ng boat, tapos on the other side, mayroong island, doon sila kakain, parang ganon. Kaya lang yung nagpark itong tatay at saka yung anak niyang lalaki, nauna na itong mga mami at saka yung mga kapatid na babae. Sumakay ng bangka itong dalawa, ang tatay na matanda na, milyonaryo, at ang anak niyang bagong graduate ng management. Habang nagbabangka po sila, yung isang sagwan sa anak sa kaliwa, tapos yung isang sagwan sa tatay sa kanan. Habang nagsasagwan silang papunta dun sa isla kung saan sila magpipiknik, sabi ng anak, "Papa, bakit pa tayo nagpapahinga? Ba't nila tayo magtrabaho para mas maraming papasok na pera? Bakit pa kailangan pa tayong mag-outing? Bakit kailangan pa nating magpahinga? Di ba sa management, maximize. Di ba sa management, dapat you optimize full usage of our business capacities instead of resting during weekends. Kaysa naman lalabas pa tayong magastos, hinto yung trabaho natin, ituloy-tuloy na lang natin para todo-todo ang ating kikitain." Yung tatay hindi sumagot yung tatay. Gusto ng anak, wala nang pahinga, wala nang outing, wala nang dinner out, wala na yung day off pala. Tuloy-tuloy yung trabaho. Yun yung tatay, gusto niya, may day off, nagsisimba, kumakain sama-sama yung pamilya. Ganon din sa mga nagtatrabaho. Itong anak niyang utak negosyante, puro pera. Ang tatay, binitawan niya yung kanyang sagwan. Tanong, pag isa na lang nagsasagwan sa bangka, anong mangyayari?
iikot ng iikot, di ba? Kasi hindi na pantay eh. Hindi na pantay. Eh di yung anak na lang nagsasagwan, umiikot lang sila. Ikot, ikot, ikot. Tapos sabi ng anak, Dad, pagod na ako. I'm already exhausted. But wala tayong ginagawa nito. Umiikot lang tayo. We're not moving forward. Paano tayong makakarating doon sa pinupuntahan natin? Doon pa lang nagsalita ang tatay. Precisely, my son. That is my point. Ang gusto mo, trabaho, 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 pera, pera, pera. Trabaho, trabaho, trabaho. Sige, gawin mo yan. Ikot ng ikot lang ang buhay mo. Hindi ka makakarating sa gusto mo talagang mapuntahan. Pero pag ang trabaho mo, trabaho, binigyan mo ng pahinga, binigyan mo ng panalangin, binigyan mo ng pamilya, at binigyan mo ng trabaho sabay, you will sail towards your destination. Ora et labora. May we celebrate the gifts we have. As we continue to work hard, let us also work and pray harder. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit.